kabarangay, unang-una po sa lahat, ang inyong Chairman Dandy Medina, muli niyong ibinalik dito. Mahabang panahon niyo akong pinagkatiwalaan. Kung noon, na ako'y talagang sobra-sobrang pagtitiwala niyo, masigit na pinagtiwalaan niyo ako ngayon, maaasahan niyo na hanggang huling hininga ng inyong barangay chairman, hindi ko pagkakaitang tulong na kaya ko hanggat sa abot na aking makakaya. Mabuhay ang Barangay San Francisco, mabuhay ang lungsod ng San Pablo. Mga programa, kaganapan, aktibidad at problemang dapat masolusyonan. Tara, talakayin natin yan sa mga usaping barangay. Prioridad ni Chairman Dandy Medina na agad na matugunan ang mga dudulog na kababayan, kaya ang kanilang barangay ay nagseserbisyo 24/7. Kung inayos dito, yung siyempre, yung unang muna, yung basic services. Unang-unang kailangan po ng mga tao yan. Ginawa ko po 24/7. Ito po yung may pagmamalaki po at masasabi ng aking mga kabarangay na ang Barangay San Francisco po talaga, lahat pag may dudulog po dito, kasi wala pong inurasan ng dudulog eh. Kaya yun po isa sa mga karanasan ko na dapat ang barangay ay hindi mawala ng tao para pag may dudulog ay may haharap po sa tao. Yun po isa sa mga tinutukan ko po. Pagsasaayos ng mga kalsada, pagpapagawa ng bahay pulungan ng mga senior citizen, at pagsasaayos ng daycare center ay ilan lamang sa mga tinutukang programa ni Chairman Dan. Ito po, big time project po to. Alam niyo kung bakit ko po nasabing big time project? Kung natatandaan po ninyo na dito sa papuntang Green Valley, sa PTT, mahabang kalsada, ang lubak po niyan. Unang-una po, kaya ayan ang inauna ko ginawa kong prioritize, any tourist spot po yan. Nandiyan po nag-aaral ang mga sa Blue Danube School po, lahat po ng mga anak ng mga kilalang tao dito sa lungsod ng San Pablo, hindi lang po sa lungsod ng San Pablo, diyan po nag-aaral. Nakakahiya naman po na ang dadaanan nila lubak-lubak. Ngayon, ang ginawa ko nga po dito, nakikiusap po kay Congressman Amben Amante. At hindi yung nagdalawang isip si Ambis kong Amben. Unang-una, anak din niya, nag-aaral dyan. Ang sabi ko nga, kung baka naman pwede yung kalsada natin, may pagawa natin, talagang rough road na, ang daming apektado. Alam niyo po ba, ang ginawa ni Kong Amben? 30 million po, pinagawa agad ang Green Valley. Ngayon po, ay matagal nang tapos. 3 months na punta po siya at ngayon po, ay napapakinabangan na ng ating mga kababayan. At nagulat nga sila, bakit daw putol? Eh siyempre, ang kailangan dito, ang chairman, humiling muna sa nanunungkulan lalo kay Kikong at kay Mayor. Hindi yan gagawin pag walang kahilingan ang mga nanunungkulan sa barangay. Di po ba? Kaya ang ginawa ko nga po, inagapan ko, isang sabi ko lang kay Kong. Kaya sa akin nga po, sa aking mga kababayan, nais kong iparting sa inyo ng ating na si Kong Amben Amante talagang walang isip, kundi ang kapakanan ng ating mga kababayan. Napakadaling kausap. So ipagmalaki sa ating mga kababayan, yung pong bahay pulungan ng aming senior citizen, unang-una po yan sa prioritize po ng inyong lingkod, yun po yun, dinagdagan pa ni Kong, yung aming kahilingan, yung aming magagawa siya ng isang multipurpose na siya pong magiging bahay pulungan ng aming mga senior citizen at yun po ay ongoing na po. Gagawin na po yan. Kaya abangan po yan ng aking mga nanay at tatay. At siyempre po, ang aming po mga daycare center dito, yung isa pong daycare center ko dito ay naipa-renovate ko na po at pinaganda ko at pinalaki ko po. At siyempre po, naka-air condition po yan. Gusto ko po ang mga kabataang nag-aaral ay makaranas man lang ng malamig na pag nag-aaral sila, hindi sila nahihirapan. Ano po, isa po yan sa mga nagawa ko. Importante kay Chairman Medina na may maliwanag na pailaw ang bawat kalsada. Gayon din ang dekalidad na CCTV upang maging madali ang paglutas ng mga suliranin. Pag-upo ko rin po, pinaliwanag ko ang aking barangay. Napaka-importante po na ang mga bawat sulok ng barangay ay maliwanag upang maiwasan at mabawasan po ang krimen dito sa aking barangay. At lalo tigit po, pinagmamalaki ko rin po ang aking po mga CCTV. Pinabago ko po yan, talagang maliwanag po yan. Napaka-importante po sa isang barangay ang merong CCTV. Napakadaling lutasin po ang mga problemang nangyayari po diyan. Kaya isa po yan sa mga ginawa din ni Chairman Dandy Medina. Sinisigurado ni Kap Medina na bawat purok sa kanilang barangay ay mayroong kagawad na tumitingin at nag-oorganisa. Kami po ay nahati sa 7 purok. Kaya bang kagawad ko po, may kanya-kanya silang purok at kung ano naman yung problema ng kanilang purok, inire-report po sa amin. At kung ano po mga dapat ipagawa diyan, yan po sinasayos po namin. Marami pong kalsada dito na may pondo naman po ang barangay namin. Ginagamit ko po yan doon sa mga importanteng pangangailangan na pakikinabangan ng aking po mga kabarangay. Yan po ang mga ginagawa ni Chairman Dandy Medina. Kagaya nga po sa Puruka 6B, sa DA po yan, papuntang Riles. Ang problema po ng mga tao dyan ay yung lumulubog na kalsada. Pag umuulan po ay lubog. Pero ang ginawa po ni Chairman, pag-upo ko, yan po ay pinahukay ko, pinaayos ko ang kalsada at niawa po ng Diyos ang mga tao po ngayon na hindi na nilalamo na po ang kalsada at ika nga hindi na po maputik sa pag-umuulan.
Ayon pa kay Kap Dandy, nais niya ay malinis na barangay, kung kaya 3 truck ng basura ang nagpapalitan ng paghakot sa kanilang barangay. Ayan ang laging problema natin. Actually po, ang barangay namin, kami naman po kahit ano, ay pwede po kami magtapon kahit anong oras. Ako po ay meron 3 truck ng basura. Ang aking po mga driver ay designated po yan. At may, kanina nga po, ay kita nyo, kasalubong yun na talagang ang mga truck ko, aktibo pa rin kahit tanghali na, nag-ahakot pa. Talagang sinasaid po namin yan. May mga time lang na minsan, ang masasabi ko nga sa ating mga kababayan, na yung araw-araw namin nililinis ang ating barangay, sana naman may mag-post na salamat Barangay San Francisco at talaga lagi malinis. Ay pagka hindi mo nahakutan na isang araw, may babas na, sabi, pinababayaan. Hindi po. Mali po ang pagkakaunawa nyo dyan. Kami mga nanunungkulan ay ayaw namin na maging makalat ang aming barangay na nasasakupan. Ayan, ikasiraan at ika nga dyan makakakuha ng sakit ang ating mga nasasakupan. Kaya hindi ko papayagan na maging makalat ang ating barangay. Ang sa akin nga po, pagka may nagkaroon ng aberya, dyan lang po makikita nyo na hindi kayo mahahakutan. O, halimbawa, hindi po pwede ang tapunan ng basura at ang ating truck ay mga nasira, gagawin din po ng paraan ni chairman niya para mahakutan kayo ng basura. Hindi po tatagal yan. Thank you all for watching this here video.